Sa big debuts in the grand finals as we enter game number 4. Assassin pick para sa Sky King at nilabas na nga ang Angela at Thamos na ngayon pa lang natin makikita na magkasama in the M Series at nagsisigawan na nga ang crowd ng AP Bren as we enter the Land of Dawn. Pero kung babalikan natin yung mga moments, trip down memory lane, may mga unang panahon kung saan talagang laging magkasama si Thams at si Angela. At nung panahon na yun, napakahirap nilang pigilin. Isama mo pa yung mga ibang heroes dito Imagine na mo AP kasi, Bren. ang daming aamba sa'yo, yung Edith, yung Thams, kahit nga yung 1-1, balik ang bandal. Itututok lang ng itututok lang ng Angela yung hard card And post 4 pa, yung Angela ng AP Bren. So definitely makakakuha ng items, yung Enchanted Talisman, and of course yung Blast of the Oasis, early game items, early game gold, mas kumakapal yung shield na binibigay ni Angela. In the XP lane matchup, sinabi mo na rin, Midnight, medyo lugi ka dito kapag Fredrin ka. Dahil nga yung pagkakalmot na nilalabas dito ni Black TC ay hindi madaling tanggapin lamang kung ikaw ay isang Fredrin. Grabe. Si Ogwen pa ang nakakuha. Oo, kasi dinami-dami, dalawa yung nandun actually. Kaya naman kung mapansin nyo, for Onyx talaga pupunta sila dito sa may lane ni Flop TZ kasi kailangan din nila mamaya si Boots pagdating sa team fight Mahirapan din talaga yung Onyx dito mag-transition out of the laning stage. Considering na yung dalawang side laner nila, semi walang pansin na naman. Lamang na naman si Flop TZ dyan. So it does leave Kyrie alone again. Uy, napa-retry. Dito si Kyrie, mukhang naaalala na niya yung nangyari nung Game 3 na parang inaagaw lahat sa kanya. Parang flashback. Di ba ganun yun? Pero Oh, sa top lane no! natin, ginamit nga dito ang kanyang ultimate. So, more on na lang muna yun para medyo lumamanga si Chewe sa kanyang lane. Sobrang lumit ni Marco. Tinanggal niya yung stacks nung nakapag-ulti na. 6 seconds siya nung yung magkakasil ng Hayabusa, mas kumakati yung damage yung ultimate. So doon niya tinanggal. Nung sumabit na yung, kasi usually yung mga ginagawa ng ibang player, tinatanggal yung shadow. Pinaulti niya muna para sayang. Kaya pala kulang pa sa damage. And that was such a great micro decision na nanggaling dito kay Super Marco. Mukhang sisimulan na nga ng AP Bren ang pinakaunang bagong Ayan na yung habang yung ginugulo ni Flap TZ, nag-ulti pa, nakakoterant na boy. Bawal tigitan yan, by the way. Walang papatay dyan mula sa Onyx. Grabe si Flap TC, parang malahil down nakikita natin ngayon at meron pang bit-bit na Angela. Ginamit na rin vengeance dito and habang nangyari yan si Kyle DC pala kumukuha ng bagong. Bawal Napakagandang rotation ang pinapakita dito ngayon ng AP Brenda. Bawal talagang dikitan, men eh. Biruin mo may Angela pa, late nang ang ginamit yan eh. Sobrang nakaka-bad trip yung ginagawa ni Flap TC. I mean, if you're Kyrie, hindi ka mag-enjoy sa nangyayari ngayon. Pero again, similar to game number 3, may late game aspect naman itong Onyx, especially with the Hayabusa and of course the Claude. Dagdag mo na dyan yung, dagdag mo na rin dyan yung Valentina na hawak ng Onyx. Pero the bigger question is, kaya mo bang lagpasan yung mid-game timing ng AP Bren considering na yung mga heroes nila, 4 dyan, papasok. Technically, consider mo na yung Angela, 5. Kasi papasok yun sa Oo nga pala. puso nung tatalanan niya. Puso ng dugong palaban. Napakalala nung time nila. At yung dive talaga na meron ng AP Bren dito ay hindi. Actually, 5 ata silang papasok, no, as you said. Wala talagang chance na kapag sila ang nauna, you could expect na 5 ang papasok mula sa AP Bren at mukhang papasukin ata nila ang gold lane ng Onyx. Tsaka uso din dito yung yung fake na paggamit ng hard guard, yung parang pang-amba lang. Yung tipong Shadow Kyrie. Panago kayo. Nako. At talong doon, nakita ba ng AP Bren na nag-shadow na si Kyrie? Ano lang, niretry niya lang yung green. Ayaw niya nung nangyari nung game 3. Mabilis ang lang, pag-jungle. Na-trauma na siya eh. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 4 level gap tapos parang 3-3 pero yung tao na nasa jungle. Ganun pa rin ang nangyayari. Although lamang sa level si Kyrie over Kyle TC, no? Ang nangyayari kasi si Kyle di niya talagang tinitake yung time niya para mag-farm. Ginagamit niya yung hero niya pang pressure. Pero si Flap, tsaka si Ogwen, inuubos nila yung mga green. Hayabusa. Talagang ayaw nilang bigyan ng resources. Tsaka yung mga greens na yan, yung mga small greens ay malaking bagay. Parang sa lang yan, sa Ghost Fighter, sa Dragon Ball Z. Oo. Yung mga magic beans. Kumbaga parang maliit man ang ambag sa simula, kung dadami naman at Pag dadami, pinagsama-sama, ay hindi ka naman makakabuo ng 1,000 kung wala kang tig-piso. pipiso, tama. Galing yun. Pero yung mga tigpipisong dito, kalamangan ng Onyx, ay malaking factor din na kailangan bawiin din ng AP Bren. Pero may kita natin napakaganda set of play. First blood, mapupunta pa kay Super Marco at tinananan kung makakasilip din si Kyrie. Pero si Kyrie napadaan lang. Objective pa lang kanya gustong kuhanin. Wala Pero shadow. sa lubungin dito, wala shadow. Kaya naman ginamit na dito, Ugi shadow kill. Mukhang siya na yakata ang makikill. Pero hindi, Super Marco! lumipad si Super Marco at si Mons pa nga maibig dito. At maagang paglamang doon sa team
plus sa Turtle, nagka-objective for kill straight, kaya naman mukhang even pa rin ang ating laro. Pero Sans, napa-flicker ng maaga. I don't think that's worth it. Yung additional na 100 gold na nakuha ni Claude versus the Tempo na hawak ngayon ng AP Bren, you take that any day if you're AP Bren. And si Boots, gusto lang naman niya tulungan yung kanyang Hayabusa. Nadamay pa siya, na-stackan siya ng 1-1. And naisama pa sa Hukay. sa hukay. Hukay. Oh. Tsaka Tsaka si si Kiboy. homeboys. Kaya nga, si Kiboy na parang talon ng talon, December 17 pa lang, New Year na sa kanya, men. Oh, naka-ready na agad, no? Sabi Oo. niya, I'm ready. Pero hindi sila prepared doon sa aggression na binigay sa kanila ng AP Brand. Naka-corrosion check na naman CW ah. Oo, yun talaga yung mga nakikita nating start for the Cloth ngayon. At nagsisigawan na nga muli ang crowd for AP Bren. Talagang kahit lamang ang Onyx ngayon ay nararamdaman mo ang suporta ng AP Bren hometown crowd for the hometown team. Flap TC, papasok sa dalawa. Mukhang bibigyan nga yata dito, pero tingnan niyo si Ogwe na dito with a conceal. Kaya naman mga kalahati ang Happy New buhay! Kyle TZ! 5 pa lang players ng AP Bren. Yun nandoon, tahimik lang si Ogwen, pero ready lang din naman rin. Oh, Kyrie. Middle lane, Happy New Year sa iyo, Boots. 3 beses kang tumalundon, boy. At ngayon, lamang na ang AP Bren. 4-0 ang ating kill score. Again, ito yung kalamangan ng kanilang lineup no. Basta mauna si Flap TC, meron siyang capability na mag-sustain, especially with the Vengeance, naglag-HP para makontra ng Inferno. Pero once na mag-engage ka laban sa Bren, talagang i-expect mo na lahat ng hero sila tatalon sa'yo. At talagang pag tumalon ang mga AP Bren sa'yo ay mapapatalong ka rin. Dahil kadalasan sa kanila ay maraming knock-up at displacement. Pero Ogwen, looking for Boots. Pero tandaan natin ang jungler dito ay si Kyrie. Pero half HP na kay Ogwen. Primal Eh, Path. nakita natin dito na meron na rin hard. Galing silang lower bracket Oo nung nga, sila ay pala. nag-champion. At halos lahat ng ating mga world champion ay nanggaling Oh. talaga sa lower bracket. Pero Ay! killing spree na para kay Ay! Super Marco. Kyrie! Double kill na para... Oy, may kita triple kill para kay Super Marco. Ito na ba yata ang pang-apat? Hindi! Kasi alis na lang muna sila. Yung Torres sa may middle lane, gusto nilang kuhanin. At si Sans, at anong madedepensahan ba? Mukhang hindi. Oh! At makakabawi na ngayon si Flap TC nung kanyang ginagawa kanina. Yun ang pinakaunang recall na pinakita ni Flap TC. Nararamdaman mo na ang confidence mula sa kupunan ng AP Bren. 5-0-2 para kay Super Marco. One of the most perfect 1-1 games na napapanood natin ngayon. Wow, what a turn of events for AP Bren. Napatay si Kyle TZ, however. Si CW yung nakakuha ng kill, I think. Pero again, yung heavy spin na impact dito ni Sans, magiging problema to for AP Bren. Sadyang malaki lang talaga yung lamang ng AP Bren currently dahil lahat ng heroes sila activated and willing tumalon alongside Super Marco. Hindi pa nga nakagamit ang Oo combo nga, knocks no? yung 1-1. Pero mo hindi na nga nag-crossbow tang naka-triple kill pa rin. Ang AP Bren with a 3K gold lead ay kontrolado ang pinakaunang lord ng laro. 8 minutes pa lang ang ating game, guys. May wind of nature na rin si Super Marco rito, so hindi ganun kadali for Onyx to actually burst him down. Kailangan mag-sync up si Kyrie, si Keyboy, panin na rin si Sans para mapatay nila yung 1-1. But still, you also have to worry about yung hard guard na magdagdag ng HP for Super Marco and of course, yung front line na pinapakita rito ng AP Bren. Oo, pero ang sakit na rin pala dito nila Chewe, no? Kyle TZ ng lahati ang buhay pero may healing na Bilis. manggagaling kay Few. Hindi na kailangan umuwi. Kumbaga, naka-impake na, pang 1 month, may bakasyon pang kasama. Oo, ready pala, no? Kahit saan pumunta, okay lang, meron akong bitbit at kasama. Ito na yung mahirap kapag ikaw ay assassin yung nawawala ka na ng purple buff conceal mula kay AP Bren. Ay! Ay, naku, si Kiboy may nahuli doon! Kaya naman tinalunod na nila! Flap TC! Makakakuha niyan kahit gustuhin mong umalis, parang hindi talaga! Kung may huli ka, boy, may huli, Oh Kiboy! my goodness! Paano mo tatakasan yun? Kung ang lahat ng pwede mong puntahan, pero nakabantay! Pauwi na siya, sinundo sa elevator eh. Ayan na, oh. Sabi niya, pre, sama ka sa amin, Boots. Easy with the Vengeance, bumalik lang yung HP. Parang minasahe, sumarap pa nga. That's going to be the first ward. Go to the KB Red, pero si Boots mukhang susunod pa nga nila. Ayan na nga sila, Chewe, mukhang makaka-retry pa naman. Ang purple buff makukuha ng side ng Onyx Indonesia. Wala na namang purple buff si Kyrie. This is really bad for Onyx Esports and really great for AP Bren. Oo, grabe, parang yung mga bouncer dito na hero na AP Bren, ready ng tumalon anytime kahit yung Cyclone ay kamuntikan pang gamitin. And even the top lane, grabe yung space na binibigay nila dito kay Super Marco para lang makasira ng torre. Tsaka tignan mo naman, hindi sila takot Apat na yun, pitasin si Kiboy. Yung tipo na makikita nila yung roamer, worth it na sa kanila yun eh. Yeah, again, Onyx, they have this sense of security na pwede naman tayo humuli ng mga hero against AP Bren. Pero yung pag-confront na ginagawa ng Kyle TZ, nakakailang kasi ang gusto nilang hulihin si Super Marco. And si Kyle TZ, he is a viable target.
Pero ang question kasi, if mag-turn ang AP Bren niya, hindi natin nakikita na aggressive yung mga talon ni Kiboy. 5-man ang may Oh, look at the natin Ogre! mula sa AP Bren. Kyle TC zoning 4 people at may Lord tayo sa may bandang ibaba. May wave din sa taas. Mukhang kukontrolin ng AP Bren ang mapa. Medyo aurado na yung Onyx dito. Yung mga talon na ginagawa ng AP Bren. Napapakomit ng mga ng mga defensive plays mula dito sa Onyx. And again, walang nangyayaring aggression mula dito sa Onyx. Even Keyboy is not being able to find a divine judgment flicker play. At sumasakit na rin si Chewe, no? Nangalahati yung Oo, buhay niyo doon. konting focus pa lang dito against the players of AP Bren. Nararamdaman na natin ngayon ang damage ng Onyx. Nakita natin ang conceal. It means na pwede mag-go time anytime. Dito ang AP Bren. Pero Torre ang target nila doon sa may ilalim. Pero magandang defense naman para sa Onyx. Pero mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret with that push. Again, unang Lord pa lang ng larong iyon at mukhang purple buff naman. Ayaw ang kanilang magpalaro. maglalabanan dito, men. Ayaw magpalaro ni Kyle TZ na naman. Ni-rent niya na naman yung purple buff. Oh my G. Although magka-level set this time around. Pero ngayon ko lang na-realize, Wami Chantel, Ano? Ano yun? 11 minutes pa lang pala. Yung conceal na ginawa ng Brent Oo kanina, nga, no. parang naramdaman siguro nila, hindi, tulak lang natin. Pagpasok nila, may shockwave pa, may passive pa. So naramdaman nila, shocks, bilis pa na natin maglaro. Oo, May ang passive aga pa yung tower. Oh, Ano mo, ang laki ng gold lead kay Chewe, oh. At saka tingnan mo si Super Marco siya na yung nagbabuff. Oh. Akin na to, sabi niya, huwag na natin bibigay kay Kyrie to, masyadong pogi. Oo, kasi kanina nakikita natin na ito yung mga signs na lamang na talaga at hindi Yeah. na kailangan ng jungle na okay na ako. Yep. Sa ina, Super Marco. Oo, tsaka kahit may gold gap between Kyrie and Kyle TC, hindi naman kasi dependent sa item dito. Well, kailangan niya yung defensive items, pero si Kyrie, hindi nagmamatter yung net worth niya kung hindi naman niya magamit sa Aha. team fights, yung kanyang damage output, yung physical penetration na nanggagaling sana sa kanya, kasi hindi rin siya makasama sa mga engagements na ginagawa ng AP Bren. And this just means na, essentially yung laban, 4v5, and nawawala yung 7k na hawak ni Kyrie. And yung 7K na hawak ni Kyrie dito ay mukhang nananahimik na ang Indonesia doon sa kanilang panonood. Pero seryoso pa rin naman kasi tandaan natin, no, yung 15K gold lead ay nabaliktad pa ng Onyx. Hindi natin pwedeng maliitin to. AP Bren, sisimulan nila ang pangalawang Lord. And this Ultra is check, a Luminous Lord. ultra Pero check, Kiboy, ultra check. Kiboy! Ako si Kiboy! Ultra Instincts! Nakita na ako nasa si Kiboy! Gusto yata umalis Oy! si Onboy! Pero yung ala na dito mga players na AP Bren na hindi Huli! nakakapag-set up pa! Huli na dito si Kiboy! Huli, Kiboy! Nakita ka na naman ng AP Bren. Oh my goodness, the adjustments. Naparete pa si Kyrie dito. Free Lord for AP Bren. Look at the front line. Sa harap na naman yung AP Bren. Next target yata nila dito si Flap Sisi! Flap TC! Naka-ready dito! Si Angela, Vengeance, naka-ready si vengeance, Blue, pero yung nga lang nakita vengeance. natin meron ng vengeance. Ginamit na dito, Ugo Shadow Kill. Pero yung nga lang, look at Super Marco. Super Marco! Diretso pa rin yata dito, pero aalis dahil meron naman pwedeng kuhanin, which Oh is my the Lord. goodness, Lab. Sabi niya, hati-hati tayo sa damage shadow kill. With the vengeance, dinala niya sa mga kampi niya si Kyrie. And AP Bren again secures another objective. Masterclass objective takes coming out from the piece. And Luminous Lord secured para sa side ng AP Bren as momentum swings further para sa mga Bees. At mukhang naririnig na nga natin o naaamoy na natin ang niluluto dito ni Kapitan Few, a 007 Angela na Grabe. talagang prinotektahan ang kanyang mga kakampi. O kaya pala si Flap TC kanina, ito na yung sinasabi natin na naka-ready if ever yung Angela anytime. At ito anytime din, ready to go ang AP Bren. Take note na sa may bottom lane, dadaan at lulundag ang Lord. Conceal play mula kay Oakwen, pero mukhang makakancel ito ni Sands. Mukhang hindi na makapag-flicker pa, pero mukhang ang Primal Wrath ay nandyan na rin lang. Makakapag-dash naman palayo. Yung Primal Wrath ay inagaw na rin ng Valentina. Sabi si Kyrie, nakita mo yung amba niya? Nag-shadow yung Hayabusa, tumalang siya kagad para lang masigurado. If ever man pupunta na sa harap, mananakap siya nung Akai. Baka mapindaw siya. Uy, hagang hard yan mula kay Few. Hard guard already there. Kiboy with a conceal play. Pero mukhang mahihila nila ang isa. Si Flap TC nahuli nila. Para makakatanong pare! pa rin dito si Flap TC, napakakunat. At ang bilis ng balik buhay dito nung merong corrosion site, merong parakol. Pero yung nga lang si Super Marco, makakasira ng Torres sa may bandang itaas. Kalbo ngayon Kyrie! ang base ng Onyx at meron pa kang trompo. Pag-trompo, heavy spin. Si Sans makukuha nila dito. 4v5 scenario, Onyx. Tumedepensa sila. Pero naaamoy na ng Bren Esports. Naaamoy na ng AP Bren ang match point. Tower lock! Tower lock! Lawson dito, tower lock, look at Super Marco. Isa-isa lang para sa kanila. Pero heavy spin. Si Boots dito mamamatayan. Mukhang lulusot pa rin. Dito ang AP Bren. Pero lalaban ngayon ng Onyx. Sasakyan ngayon si Super Marco. And for that, isa na lang ang inaantay. AP Bren. 3-1.
sobrang ingay sa Rizal Memorial Coliseum dahil isa na lang ay magiging kampiyon muli ang Pilipinas. The tactical advantage